ating pastora. Ah, Mabuti pa rin, praise mabuti. God, dahil napagtagumpayan na yung yung buong linggo na pag-uwisina natin sa tahanan ng ating mga amo. No? Laging may overtime sa gabi pero walang bayad. Pero okay lang, no? Dahil sa pagtatrabaho naman natin sa ating mga amo, ginagawa natin ito with love, diba? Kasi kung hindi natin gagawin na with love yung trabaho natin sa ating mga amo, o iniisip mo lang yung sahod mo, talagang yung buong araw parang parang ambagal pa. No? Yung mukha mo, Biyernes Santo lagi. Kahit Lunes pa lang. Kahit Lunes pa lang, Biyernes Santo lagi. Kaya kahit minsan yung amo natin, na yung mga babae, mga amo natin mga babae. Kanahin nag-menopause. Hindi may spelling pero dahil anak nga tayo ng Diyos, nandun pa rin yung yung galak natin. No? Para matapos yung buong araw, uy, katapusan na naman. Dahil sa totoo lang, yun naman talaga hinihintay natin. Di ba? Yun ang hinihintay natin. So praise the Lord, dahil kahit pagod tayo, inuuna pa rin natin yung pagtitipon. Kaya nga sabi nga sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of heaven or the kingdom of God. So, ano ulit yung kingdom of God? Ano yung kingdom of God? Ang kingdom of God o kingdom of heaven, ito yung lugar na kung saan nagkakatipon ang mga mananampalataya sa ating buhay na Diyos. So, sabi nga, 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan ni Kristo, I am in the midst of them. So, wala man tayong building, dahil naggagather tayo, nagkakatipon tayo na mananampalataya kay Kristo, ito ay Kingdom of Heaven on Earth. So, hindi lamang Kingdom of Heaven doon. So, kung saan ang Diyos, nasa spiritual realm sa heaven. Pero sa earth, ang kaharian ng Diyos ay lugar kung saan nagkakatipon ang mga mananampalataya, lugar na kung saan ipinapahayag ang magandang balita, ito yung gospel o ang salita ng Diyos na ang standard ay Biblia lamang, walang halo, walang bawas. Kaya sa bawat linggo, nandito tayo, ibig sabihin, inuuna natin ang kaharian ng Diyos. So pag nasa diskuhan ka, nasa inuman, nasa tungitan, anong kaharian yon? Iyon ay kingdom ni Satan. No? Dahil ang inuman na tungitan, diskuhan, hindi yung kingdom ng Diyos. Kasi hindi nagkakatipon doon ang mga mananampalataya ng Diyos. At ang lugar na yon, hindi ipinapahayag ang salita ng Diyos. So, kaharian yun ni Satan, kingdom ni Satan. So, magiging kingdom ng Diyos kung ang salita ng Diyos ay nandun na ipinapahayag. So, maliwanag, no? So, kahit ilan lamang tayo, nandito ang presensya ng Diyos. And God sent many angels. Naniniwala kayo sa mga anghel? Amen. Yes. Kaya kung may Diyos, kasi nilikha din ng Diyos ang mga anghel. No? So the angels of God surround us. Millions of angels surrounding us, protecting us, is us rejoicing with God. So, dahil ilan lamang tayo, ito, sabi ko siya ang magtuturo. Akala ko siya ang magtuturo kasi hindi ko alam. Sabi ko, no? Siguro ikaw ang na-schedule. Kaya lang, ako na naman ang buti nagtanong ako. Kaya napuyat din ako kagabi. Kasi nakakapuyat din kayo paggawa ng Kaya lang, ilan lamang tayo. So yung karugtong ng itinuro ko nung Sunday, yung about sa Matthew 18, yun na lang ang itutugtong ko kasi maganda rin. Pero maganda itong hopefully sa darating na mas marami tayo. Yung path to
to becoming a disciple of Jesus Christ. Yun sana, no, ang ian ko ngayon. Yung lalakaran natin para maging alagad o disipulo ni Kristo. Pero maganda rin yung yung main points ng Matthew 18, yung itinuro ko ng linggo, yung kasi napunta tayo sa Matthew 18:21 to 35. Ito yung about the master, about the master and the servant, and then the servant and the servant. So about sa sa forgiveness, brotherly love and forgiveness. So ngayon, itutuloy natin sa pero babalik tayo sa 1 to 20. Matthew 18, 1 to 20. So mag-pray muna tayo mga aling. Hallelujah. Father God, once again, we thank you so much sa oras na ito. Tinipon mo muli kami, Panginoon, sa iyong presensya. Tinipon mo kami sa isang puso at espiritu. Salamat, Panginoon, dahil naniniwala kami na nandito ka sa aming kalagitnaan, nandito ka sa aming mga puso. Though ilan lamang kami, hindi, O God, hindrance ang bilang namin upang ikaw ay kumilos sa aming mga buhay. Dahil ikaw mismo, O God, ang God nandito sa aming mga buhay. At Lord, sa aming pag-aaralan muli, sa oras na ito, naniniwala kami na bago pa man kami, Panginoon, mag-umpisa, binuksan mo na ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Puso, Panginoon, na kung saan daluyan ng iyong mga salita. Salita, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng buhay, encouragement, upang patuloy kami, Panginoon, na manampalataya hanggang sa iyong kalawang pagdating. Mananatili kami, Panginoon, na malakas, matatag, Panginoon, dahil pinapakain mo kami ng spiritual food ang iyong salita, Panginoon, upang sa ganon, anuman mga pagsubok, anumang mga God circumstances na darating sa aming mga buhay sa araw-araw, mananatili kami, Panginoon, na malakas matatag sa aming pananampalataya, mananatili kami na malakas matatag physically, emotionally, spiritually. At Lord, namin ulit, Panginoon, pinagkakatiwala ang oras na ito. Inaangkin namin, Panginoon, ang katagumpayan na nakumula sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. May Bible kayo mga adik. Kasan yung kasi nung linggo, dapat idugtong ko rin yun. Kaya lang sabi ko baka mapahaba. Sa Matthew 18 tayo. Matthew 18, umpisan natin sa 1. Sabi niya dito, at that time the disciples came to Jesus and asked, who then is the greatest in the kingdom of heaven? So, ang huli dito, ang nila is about the kingdom of heaven. So, ganun din yung inaral natin nung Sunday. He called a little child. Sino di ang he called? Sinang tumawag sa sa bata? Si Jesu Cristo. He called a little child to him and placed the child among them. He said, truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. So, sabi dito, unless you will become like a little children, saka ka lang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano bang ibig sabihin? Babalik tayo sa matanda na tayo, babalik tayo sa pagiging bata? O agubing-ubing? Agubing-ubing. Sabi, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever welcomes one such child in my name welcomes me. Sabi niya dito sa So, ang dito sa main points dito sa from verse 1 to verse 5, who is the greatest in the kingdom of heaven. Ano yung sabi ni Jesus?
someone like a child. So ibig sabihin, pag literally yung bata kasi, pag bata, di ba, humble, na? Humble siya. Sabi, pure and humble, someone who is not arrogant and exalt himself. They rely completely on their parents, just as we must rely on the Father. Kaya sabi niya, ikinumpara niya na katulad ng isang bata ang makakapasok sa kaharian ng Diyos, no? Dahil hindi yung nakikita natin na maliit na bata, no? Kasi pag bata pa lamang, di ba ka, humble pa lang, wala pa siyang na maging arugante. Nakakita na ba tayo ng mga bata arugante? Hindi. Ang mga bata masunurin, arugante, hindi pa marunong magyabang, no? Hindi pa marunong manira ng ng kapwa niya. At ang isang bata nagdedepende sa kanyang mga magulang, nagre-rely. So ganun dapat tayo na mag-rely tayo sa ating Diyos Ama, huwag tayong mag-rely sa sarili nating kakayahan. So ito yung kung bakit sinabi ni Jesucristo na a childlike lamang ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, yung mga humble, hindi arugante, nagre-rely lamang sa Panginoon ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi ibig sabihin na matanda na tayo, agubing-ubing, nag-iisa yung hindi nakakaintindihan. Yung magiging isip bata tayo, hindi yung ganon, no? Ang dito is yung karakter ng isang bata, yung pure, humble, and fully, no? Nagre-rely sa ating Panginoong Jesus. So, ito lamang ang makakapasok sa yung mga arugante, mayabang, nagdedepende sa sarili nila, sa sarili ng kakayahan. Ibig sabihin, hindi ka tanggap-tanggap na? Hindi ka tanggap-tanggap sa kaharian ng Diyos. So, maluwanag dito, we must maging katulad tayo ng isang bata, pure, humble, rely on God's alone. Sa susunod, maiksi lang to. Sa verse 6 and verse 9, aday pakaabot yun. Wala kayong verse 6 and verse 9. Anong sabi diyan? If anyone possess one of these little ones, those who believe in me to stumble, it would be better for them to have a large milestone hung around their neck and to be drowned in the depths of the sea. Woe to the world because of the things that cause people to stumble. Such things must come, but woe to the person through whom they come. If your hand or your foot causes you to stumble, cut it off and throw it away. It's better for you to enter life maimed or crippled than to have 2 hands or 2 feet and be thrown into eternal life. And if your eyes causes you to stumble, gouge it and throw it away. It's better for you to enter life with one eye than to have 2 eyes and be thrown into the fire of hell. Anong ibig sabihin? Sabi niya dito, huwag tayong maging dahilan na maistampo lang ating mga kapatiran. Sabi na, nagkasala ang kamay mo, sabi gano'n, puputuloy mo ba? Literally, ay yung mata mo ang nagkasala, sukilam. Ikatam, literally, o kung ang paa mo naman, tatanggalin mo. Hindi, ibig sabihin na literally na puputulin, hindi literally na yung mata mo, diba?
So, ito yung yung sinasabi ng Diyos sa atin na huwag tayo maging dahilan na matisod o maistambol ang isang mananampalataya. Sa loob ng church, di ba nakikita natin maraming gano'n na yung iba nga, yung leader mismo o yung pastor mismo, ang dahilan na na-istambol yung mga member. No? Sabi niya, bakit? Ano ba yung madalas na dahilan? Diba ito? Yung mata, nakita ng mata, dahil nakita ng mata, nagbumuka yung bunganga. So, ibig bang sabihin, yung bunganga, yung mata mo ang nagkasala, yung bunganga mo nagsalita, tatanggalin mo, o idait. So, ibig sabihin, baguhin natin, no? Kung yung mata mo, yung bunganga mo, yung kamay mo, ang dahilan na nag-Istanbul, ang isang kapatiran, anong gagawin natin? Baguhin mo, no? Pero, hindi maiwasan talaga sa church. Nag-aaway-away dahil ito, napakaliit na bahagi ng ating katawan, pero maraming sinisira. Kaya dapat ito yung madait. Ito yung maplasteran. Ito yung mabago. Kasi sabi nga sa Biblia na sa Proverbs na ito yung our mouth or our tongue has the power of life and death. So, mas maganda nga yung suntukin mo eh. Ako talaga, mas gusto ko pa yung masampal kaysa yung sisiraan ako. Dahil mas masakit yun. Hindi mo makakalimutan. Kaya sabi dito sa verse 6 to 9, huwag tayo ang maging dahilan na maistambol ang isang kapatiran natin. Okay lang na sa church na kinabibilangan yung umalis at lumipat. No? Pero yung umalis at bumalik sa wilderness, yun ang napakahirap. So, magkakalputi konsensya mo na yun na ikaw yung dahilan na pabalik siyang muli sa mundo. Kaya yung mga sinabi niya, kung ang mata mo, ang bunganga mo, ang kamay mo, ang siyang dahilan, anong gagawin natin? Siyempre, baguhin. Hindi yung tanggalin mo to, tanggalin mo ang kamay mo, plasteran mo lagi, tapos tanggalin mo yung mata mo. Hindi, baguhin natin. No? Para sa ganon, hindi na tayo maging dahilan na ma-istambol o kaya umalis sa gawain ng Diyos ang isa nating kapatiran. Diba? Mga simpleng paalala lang yun sa atin. Sumunod sa ito naman sa basahin mo ating sa parable of the wandering sheep sa verse 10 and 14. Ito, familiar tayo dito sa sa the lost sheep. Basahin mo nga. See that you do not despise one of these little ones, for I tell you that their angels in heaven always see the face of my Father in heaven. What do you think? If a man owns 100 sheep, and one of them wanders away, will he not leave the 91 on the hills and go to look for the one that wandered off? And if he finds it, truly I tell you, he is happier about that one sheep than about the 99 that did not wander off. In the same way, your Father in heaven is not willing that any of these little ones should perish. Amen. So, ito naman yung parable of the wandering sheep. Yung, di ba lagi natin naririnig yun? Yung may 100 na tupa, no? Yung may isa na umalis, nawala. Ngayon, yung master, iniwan niya yung 99 at hinanap yung isa. So, bakit kaya? Ibig bang sabihin, ang Diyos, hindi niya mahal yung 99, mas mahal na yung isa? Sinong nakaranas dito yung may mga alagang hayop na nakakuran? Di ba pag mawala yung isa, mas mahirap nang ibalik? No? Mas mahirap nang ibalik. Kaya nung naibalik yung isa, ang saya-saya ng master. Bakit? So literally, pag mawala yung isa,
mahirap nang ibalik, no? Kasi hindi mo alam kung saan nagpunta. Hindi mo alam kung saan hahanapin. Kaya mas mahirap, no? Kaya nga, iniwan ng Diyos, siyempre, yung 99 nandun na eh. Nandun mismo. So, hinanap yung isa. At nung nahanap, na ibalik, ang galak, ang saya-saya ng master. So, sa atin, sa community, sa church natin, ganun din ba ang nararamdaman natin pag may mga kapatiran tayo na hindi natin nakikita? Pina-follow up ba natin? Kinukumusta ba natin? Bakit wala sila nung Sunday? Bakit ilang service na wala sila? Concerned ba tayo na nakikita natin ang mga kapatiran natin? Kinukumusta ba natin kung saan sila nagpunta? O ano na, kumusta na sila? Pina-follow up ba natin? Pupunta kayo sa next Sunday? Wala. Yung may mga leader na hindi man lang kumusta. Sa totoo lang, no? So, hindi dapat na ganun. Kung may isa o dalawa na kapatiran natin na hindi na nag-a-attend, kumustahin natin. Hanapin natin. Ito yung itinuturo ng Diyos sa atin. Kasi, okay lang yung katulad ng nabanggit ko kanina, na kung hindi natin nakikita, pero nasa kabilang pen, nasa kabilang church, gawain, okay lang yun. Eh kung nandun, bumalik na sa nandun na, nagkakaraoke, nag-iinuman, nakita mo na yung post nila, nag-iinuman, o kaya, nandun na lagi na sa hiking, nasa beach, nagtutungit. So, di ba, ano bang mararamdaman natin pag gano'n? Nagagalak tayo, lalo na kung ikaw ay leader. Pero may mga leader na walang pakialam. Pero ito ay paalala ng Diyos sa atin na kung meron tayong mga kapatiran na hindi na natin nakikita, i-follow up natin. Magkaroon tayo ng concern, no? Hanapin natin sila upang ibalik sila muli sa gawain ng Diyos, sa pen kung saan nandito ipinapaya ang salita ng Diyos. Dahil ito yung tinapay natin, spiritual food na kailangan natin. Kasi ang mapabilang sa kaharian ng Diyos, hindi sapat yung binibigkas lang natin na I believe in Jesus. Jesus is in my heart. God is in my heart. Hindi sapat yun. Kailangan natin na magwash. Kailangan natin magpalinis ng salita salita ng Diyos dahil tayo ay nagkakasala araw-araw. Ito yung water, spiritual water na kailangan natin. No? Though alam natin na 2,000 years ago, Jesus was crucified and He washed away all our sins. Ano ulit yung dalawang kasalanan? Yung original at yung hereditary natin. Yun yung completely He was out. Dahil nagkakasala tayo araw-araw, kailangan natin na magpalinis. No? Upang sa ganon magiging karapat-dapat, magiging worthy tayo sa Panginoon. So, asan yung kakapatiran natin ngayon? Kinumusta ba natin sila? May mga ano yata, May mga part-time okay lang, no? Pero yung nandun lang sila sa nakikita natin na somewhere lang, di ba? Dapat makaramdam tayo ng sympathy. So, ito paalala ng Diyos sa atin na yung mga kapatiran natin, dapat kung hindi na natin nakikita sila sa gawain, kumustahin natin sila. No? Pero pag mag-reply sila, sasabihin nila, nandito na kami sa ibang church, nagpapatuloy kami sa gawain ng Diyos, nagpapatuloy kami, naglilingkod sa Diyos. Ipalakpak, no? Praise the Lord, glory to God. Dahil hindi sila bumalik sa wilderness, hindi sila bumalik sa mundo. So, paalala sa ating lahat, mga ating. So, next, ito naman, sa
verse 15 to 20, last na ito, dealing with sin in the church. Sabi dito, if your brother or sister sin, go and point out their fault just between the two of you. So, pag nagkasala yung kapatiran mo, pupunta ka doon, ipipinpoint mo. Pero hindi ibig sabihin na lalapitan mo tapos, hoy, dahil nagpakasay, nag-inchismis mo ako. Hindi ganun ang ibig sabihin na, ipinpoint mo gamit ang daliri mo. No? So, ibig sabihin, pag nagkasala ang isang kapatiran, anong gagawin mo? Kausapin mo, lapitan mo. Hindi yung nakita mo siya dyan sa labas at gaganon mo yun, duduruin, itudutudum. So, pag nagkasala, alam mong nagkasala ang isang kapatiran, sa'yo man o sa iba, sabing ganon, lalapitan mo, kakausapin mo, no? Ito, one on one. Pero sabi niya dito, pero pag hindi nakinig, anong sabi niya dito? Pag hindi nakinig sa'yo, magdala ka ng isa, no? Na kasama mo. Take one or two others along. Dalawa. So, pag yung pag-uusap yung isa, hindi pa rin nakinig, no? Magyaya ka ng isa. Kasama mo na makapag-usap sa kanya. So, pero ang nangyayari kasi dito sa church, hindi mo alam na may kasalanan ka, lumipad na, nakaabot na sa Pilipinas. Di ba, yun ang nangyayari? Ano ulit ang dahilan? Ito, si Mary. Dahil sa Marie. Yes. And then, pag kinausap mo na, nag-one-on-one kayo, nagyaya ka ng kasama mo, dalawa na kayo, tatlo kayo, wala pa rin, sasabihin mo na ito sa church. No? Sasabihin mo na sa church para doon na pag-uusapan kung ano yung naging problema. So, huwag nating pangunahan dahil maraming mga hindi lingit sa atin to. Hindi mo na marami yung mga sitwasyon na ganon. Na hindi mo alam na may nagawa ka palang kasalanan o pagkakamali, nalaman mo sa ibang tao o lumipad na sa kung saan na hindi ka kinausap, hindi ipinaalam sa'yo. So, ano yung magiging resulta pag ganon? Diba, away-away na, hindi man nag-aaway-away na nagsasampalan o nagwawar na yan sa sa social media o kaya sa message, nag-aaway-away na kayo sa chat. So, para maiwasan yung ganon, huwag tayong mag-pinpoint ng basta-basta lang. Huwag nating ikalat kung mayroon tayong nakita na pagkakamali o nagawang kasalanan ng ating kapatiran. No? Ano ulit? Kakausapin mo one-on-one. Pag hindi na ayos, magdala ka ng kasama mo, kakausapin mo siya. At kung hindi pa rin naayos, pag-uusapan, dadalhin na sa church upang maayos kung ano man yung hindi natin pagkakaunawaan. So, maliwanag no. Iwasan natin ang imarites yung nakita natin na pagkakamali ng ating kapatiran. Para sa ganon, maging maayos yung relasyon natin sa isa't isa. So, mula sa inaral natin na maigsi. Ano yung inaral natin? Yung una sa verse 1 to 5, maging katulad tayo ng isang child na pure and humble at mag-rely lamang sa ating Panginoon upang makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Ano pa yung may kalawa? Huwag tayong maging dahilan na matisod o maistambol ang ating kapatiran. Ano yung pangatlo?
Huwag tayong maging concerned tayo, no? Sa ating makapatiran na kung hindi mo siya nakikita ng ilang service, i-follow up natin. Kumustahin natin. Magkaroon tayo ng pakialam, no? Pakialam sa isa't isa. Hindi lamang yung kung hindi napapansin ng leader natin, tayo na. No? Kumustahin natin kung nasaan sila. Kumusta na yung faith mo? Ano yung pinagkakalaban mo? Bakit hindi na natin? Hindi ka na namin nakakasama. Ganon, no? So yung pang-apat, no? Huwag tayong ito yung dealing with the sin in the church. Huwag tayong magturoan kung sino yung na ganon. O iwasan natin na ikalat o imarites o dalhin sa kung saan-saan yung pagkakamali ng ating kapatiran, kundi ito ay ayusin, pag-usapan. Ano yung una? Kakausapin mo siya one-on-one. Hindi yung nakita mo dyan sa park, awayin mo na dyan. Ang daming tao. O kung hindi naayos yung kayo lang, magdala ka ng kasama mo. At kung hindi naayos sa church mismo, no? Iwasan natin, ito ay paalala para sa ating lahat. No? Iwasan natin na ikalat, imarites. Kasi yun yung word natin, imarites, di ba? Huwag natin imarites na parang mas pa yun, yung parang bagyo na, ganon na ikalat na kung saan-saan. Yun yung, ito ay paalala para sa ating lahat. Para tayo ay patuloy na malikha ayon sa kawangis ng ating Diyos. Dahil lahat ng ito ayaw ng Diyos. Ayaw ng Diyos na sa buhay natin. Kasi ang nais ng Diyos, malikha tayo, mahubog tayo. Dahil lagi natin sinasabi, God is holy, therefore we must be holy. So, lumakad tayo ayon sa salita ng Diyos. At kung meron pa, yung sabi niya dito kanina sa na kung nagkasala, dahil ang problema naman natin talaga ay ang mata at bunganga. So, tahiin natin. At ito naman mata natin, halyam. No? God's aid. Tanggalin mo yung mata para hindi mo na makita yung para wala ka nang may chismis. Kasi ito naman talaga ang problema natin, no? Kung ano yung nakikita ng mata mo, yun, lumalabas naman dito. No? Kaya ang ibig sabihin, baguhin natin. Baguhin natin para, takpan na lang na kung nakikita mo yung ibang ginagawa, takpan mo na lang. Baliwalain mo na lang. Para wala nang ichismis ang bunganga mo. Pero ang hirap Pero sa totoo lang, ang hirap, no? Ang hirap kontrolin. Madali kasi marites kaysa matibad dyan. Dahil ito talaga ang nagiging poison sa buhay natin. Kaya kailangan natin laging i-plasteran para sa ganon hindi na tayo makapanakit, hindi na tayo magkasala. O lalo na tayong mga ina, hindi natin maiwasan magalit. Sino hindi nagagalit dito? Yung mga may asawa. Sinong hindi nangaaway sa asawa dyan? Sana all na hindi nangaaway, ikaw ang inaaway. Kaya ito ay maikse, pero paalala sa ating lahat. Lalong-lalo na sa karakter natin na maging katulad tayo ng isang bata. Hindi magiging isip bata ang agbing-bing, kundi maging katulad ng isang bata upang sa ganon makapasok tayo sa kaharian ng ating Diyos. Ayun lamang mga ating ang binahagi ko ngayon. At lagi nating tandaan
maging katulad tayo ni Kristo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Upang sa ganon, makapasok tayo sa kaharian na ating Oy! Ano yung susunod? Hintayin niya tayo sumarang mo. Ayun, nakatibaskin kayo. Hindi ko na nagatinig ko. Ako nilin ko na ng sapay. Ay, kung gaya. Oo, matay ka gana.